Ipinahayag ng mga lokal na kandidato ng 13 Martires Cavite ang kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga senatoriables ng PDP. Ayon sa tumatakbong mayor ng lungsod, malaki ang naitulong ng mga programa ni Duterte sa kanilang komunidad, partikular na ang mga hakbang laban sa iligal na droga. Samantala, binigyang halaga naman ang tumatakbong konsehal ng nasabing lungsod ang mga kontribusyon ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa lipunan at tinutulan ang mga paratang laban sa butihing pastor. Narito ang balita ni Angel Pastor. Sa isang town hall meeting na ginanap sa Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite, ipinahayag ng mga lokal na kandidato ang kanilang buong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga senatoriables ng PDP laban. Hulog ng langit para sa tumatakbong mayor ng nasabing lungsod na si June Sagon nang maging Pangulo ng bansa si dating Pangulong Duterte. Nung maging Pangulo ang ating Pangulong Duterte, nasabi ko sa aking sarili, nahulog na siya ng langit. Dahil talaga naman talamak na talamak ang drug dito sa ating bansa. Ngayon, ako'y nangihinayang bumalik ang drug dito sa 13. Talamak na rin ang drug. Hindi lang sa 13, buong Pilipinas. Nakikita mo, sayang na sayang. Napakaraming sakripisyo ang ginawa ng Pangulong Duterte. Anya, malaking tulong sa bayan ang mga programang ipinairal ng dating Pangulo, lalo na ang paglaban kontra iligal na droga na naging dahilan kung bakit minahal siya ng mga tao, hindi lang sa kanilang lugar, kundi sa buong bansa. Yung laban sa droga, yun ang gusto ko kasi yan makakasira sa mga kabataan sa kinabukasan ng ating bansa. Kung hindi na siya ng tao, simula ng President Duterte, nung siya maging Pangulo, hindi bumaba ang trust rating niya sa tao. Hanggang siya bumaba, hanggang ngayon mataas na mataas ang pagkilala sa kanya ng mga tao. Kaya yung mga programa niya ay ating sundok. Para naman sa tumatakbong konsehal ng Barangay Aguado na si Raymond Egilios, isa sa pinakamahalagang legasiya ni dating Pangulong Duterte ay ang kanyang matinding laban sa korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Egilios, ang kasalukuyang administrasyon ay hindi kayang tapatan ang mga nagawang hakbang ni Duterte laban sa mga tiwaling opisyal. Napakahalaga na isa sa mga nakatatak sa isipan ng mga Pilipino yung ginawa ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang nilabanan ang korupsyon sa pamahalaan. Ang korupsyon sa pamahalaan ay mistulang kanser ng ating lipunan. Kaya nung sa kanyang panahon ng panunungkulan sa loob ng 6 na taon, talagang ang mga magnanakaw na politiko, na mga nakaupong mayor, gobernador, o kung sino mang mga naglilingkod sa bayan, ay talagang kanyang pinarurusahan, pinatatanggal sa posisyon dahil ang kanyang programang korupsyon na kung saan yung tiwala ng sambayanan, ibinabalik ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung tiwala ng mga mamamayan sa mga tagapaglingkod bayan. Hindi rin siya naniniwala sa mga paratang laban kay senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na isang matibay na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Egilios, ito'y isang political persecution na ginawa ng kasalukuyang administrasyon upang pahinain ang mga Duterte. Si Pastor Quiboloy, maraming nagawa para sa ating mga mamamayang Pilipino. Yan ang bagay na hindi pwedeng ibasura o pagwalang bahala ng kahit sino mga mamamayang Pilipino nagmamahal sa kanilang bansa. Bakit mo ipakukulong o bakit mo aakusahan ng isang tao na marami namang natutulungan, marami na ibabalik sa tamang landas, lalo na yung mga naliligaw nating mga kababayan. Simple lang ang masasabi ko dito. Hindi ako naniniwala sapagkat ang lahat ng ito ay makakategorize ko bilang political persecution. Kung hindi sumuporta si Pastor Quiboloy, naniwala siya sa kahusayan at katatagan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi niya sasapitin ito. Ang katotohanan, halata naman na talaga siya ay ginantihan sa kanyang pagmamalasakit sa Pangulong Rodrigo Roa. Yun ang naging kabayaran sa kanya ng mga taong naghaharing uri, yung mga taong may masamang interes sa kapakanan ng bayan. Kaya naman upang muling maibalik ang tapat at makataong paglilingkod sa bayan, buong puso nilang sinusuportahan si dating Pangulong Duterte at ang lahat ng kandidato mula sa PDP, lalo na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya gusto kong suportahan
yung mga senador ng PDP, yung siyam na PDP, na dapat suportahan, lalo kasi gustong-gusto ng mga sa kabila na may baksak ang mga Duterte, ay magaling ang Duterte. Ngunit kahit ano gawin nila, ang tao, ang sigaw Duterte. Kaya ngayon, kahit siya ka magpunta, sa ibang bansa na mahal si Duterte, tayo pang Pilipino. Basta ang sa akin, si Pastor Kibuloy, naniniwala si Pangulong Duterte dyan dahil alam niyang mabuting tao. Kailangan natin ng isang taong mabuti sa Senado. Bakit kamo? Para ang mga problema ng mga mahihirap ay magkaroon naman ng katugunan at kasagutan. Kabilang nga ang pagtugon sa kahirapan at paglaban sa korupsyon ang mga nais tutukan ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy sa oras na maihalal ito sa Senado ngayong darating na May 12 midterm elections. Para sa Diyos at Pilipinas, kung Mahal Angel Pastor, SMNI News.